Usapan natin yung day 11, yung pang 11 araw ng impeachment trial. At ngayon po yun, katatapos lang. Katatapos lang. At ang isinalang ngayon na testigo ay yung auditor ng COA na humahawak ng mga confidential at intelligence funds. Si attorney, CPA lawyer. CPA lawyer, si attorney Wamil. Hindi ko lang natandaan yung pangalan niya. Pero mga kabunyog, ang lumabas dito sa ika-11 na araw ng impeachment trial, ay grabe, durog si Sara. Durog si Sara, mga kabunyog, mga kababayan. Hirap ang depensa. Ano ang nakita natin doon? Grabe talaga ang anomalya sa confidential funds. Makita ano talaga? Ewan ko na lang dito sa mga senator judges kung hindi pa rin sila maliwanagan dyan. Kitang-kita naman, kay Bunyog Ricardo di ba? Kung anong ginawa ng kampo ni Sara Duterte. Sa simula pa lang. Simula pa lang, mga kabunyog, mga kababayan. Unang issue pa lang. Ano ang una kaagad na lumabas sa hearing kanina? Matindi. Sabi ni attorney Wamil, yung COA auditor tungkol sa mga confidential funds. Tinanong kasi ni attorney Lorna Kapunan. Magaling yung tanong ni attorney Lorna Kapunan Sino pa ba ang ibang mga vice presidents na na-audit mo ang kanilang confidential funds? Yun, matindi yung tanong na yun. May iba pa, sa tinagal-tagal mo sa COA bilang auditor ng confidential funds, mayroon pa bang ibang vice presidents? Halimbawa, si dating Vice President Binay, dating Vice President Leni Robredo, na audit mo rin ba ang kanilang mga confidential funds? Alam nyo kung anong sagot ni attorney Wamil kanina? Wala po. Tanging si Vice President Sara Duterte lang naman ang Vice President na may confidential funds. Doon pa lang matindi na yun, mga kabunyog. Tanging si Sara Duterte lang daw ang na-audit niya na Vice President. Bakit? Kasi si Sara Duterte lang daw ang Vice President na mayroong confidential funds. Ay talagang matindi. Doon pa lang, durog na si Sara doon mga kabunyog. Matindi yun. Ibinunyag kaagad ni attorney Wamil yun. Kasi tinanong ni attorney Kapunan kanina. Yung iba pong mga vice presidents na audit mo bilang ikaw yung auditor ng mga confidential funds, ano pong observations nyo? Sabi niya wala naman. Kasi wala naman akong na-audit na ibang vice presidents. Halimbawa, si dating Vice President Binay, wala namang confidential funds. Si dating Vice President Leni Robredo, wala naman. Tanging si Sara Duterte lang ang Vice President na may confidential funds. Patay. Matindi mga kabunyog. At ito pa, sunod na tanong ni attorney Lorna Kapunan, how about sa DepEd? Sino ba ang mga inabot mong mga secretaries ng DepEd? Sinabi niya, panahon ni Pinoy, si dating DepEd Secretary Luistro, si Brother Armin Luistro. Tapos na inabot niya rin daw si dating DepEd Secretary Leonor Liling Briones, panahon ni Duterte. Ngayon, tinanong naman siya ni attorney Kapunan. Ano naman ang observations mo nang inaudit mo ang confidential funds ng DepEd sa panahon ni Secretary Luistro at ni Secretary Liling Briones? Ang sabi na naman ni attorney Wamil kanina, wala po. Wala namang DepEd Secretary na may confidential funds. Tanging si VP Sara Duterte. Di ba mga kabunyog? Ay grabe, pahiya talaga si Sara doon. Doon pa lang nakita mo na ang takaw sa confidential funds. Kaya nga lang daw, sabi nung testigo kanina, yung COA auditor, tanging si Sara Duterte lang ang Vice President na may confidential funds. Wala si Binay, wala si VP Leni. Tapos, kahit sa mga DepEd secretaries, dating DepEd Secretary si Secretary Luistro, dating DepEd Secretary si Liling Briones, sabi nung testigo kanina, wala po akong na-audit na DepEd confidential funds. Dito lang po kay DepEd ng secretary ng DepEd si VP Sara, doon lang po may confidential funds. Ay mga kabunyog, mga kabayan, matindi talaga. Matindi, matakaw talaga sa pundo. Matakaw sa pundo, mga kabunyog. Imagine niyo, siya lang pala ang secretary ng DepEd na humingi ng confidential funds. Siya din lang pala ang vice president na humingi ng confidential funds. Doon pa lang, durog na si Sara. Kaya sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, sa pagdinig kanina, sa trial kanina, pahiya talaga si Sara. Imagine niyo naman,
Siya lang pala ang Vice President na may confidential funds. Sabi nung COA auditor kasi wala naman daw siyang inaudit na confidential funds ni Binay. Inabot niya daw si Binay. Matagal na siya sa COA eh. Matagal na siya sa COA. Matagal na rin siya sa DepEd na nag-audit ng ano. Pero wala naman daw yung DepEd, wala yan. Sabi ni Atty. Wamil. Sa totoo lang, bakit naman talaga dapat magkaroon ng confidential funds ang DepEd? Hindi naman kailangan. Bakit naman may confidential funds ang Vice President? Wala naman dapat confidential funds ang Office of the Vice President. Ang Vice President, papalit siya sa Presidente kung may mangyari sa Presidente. Di ba? Bakit mo naman kailangan ng ano? Saan mo magagamitin ang confidential funds? Intelligence, ano yan? Kailangan mo ng mga informants, yung magbibigay ng mga information tungkol sa national security. Sino ba ang mga ahensya ng gobyerno na may trabaho sa national security? Ay natural, ang DND, ang DILG at ang PNP. Yan, kailangan yan. Ang NICA, National Intelligence Coordinating Agency. Ang Office of the President, kailangan yan. Kasi bilang President, dapat mag-guidan ka sa mga decisions mo. Kaya dapat talaga mayroon kang panggasto sa confidential funds. Pero ang Vice President, bakit ka naman magkakaroon ng confidential funds? Lalo na ang DepEd. Curriculum ang mga inaayos dyan. Bakit naman kailangan mo ng... Kasi tingnan nyo mga kabunyo, saan ba ginagastos ang confidential funds? Yung mga informants tungkol sa peace and order sa national security, yun ang bibigyan mo. Mga informants, bibigyan mo ng reward. Yung mga informants, pangangalap ng mga intelligence information, yun. Kaya intelligence gathering ang confidential funds. Wala naman dapat ang DepEd at saka ang OBP. Si Sara lang, ang tanging VP, Vice President, DepEd Secretary, na may confidential funds. At hindi maliit hindi maliit. Noong 2022, uupo pa lang nila ni PBBM, kumuha na si Sara ng confidential funds, 125 million. Noong 2023, 500 million ang confidential funds ng OBP. Pagdating naman sa DepEd, 112 million. 112 million ang confidential funds ng DepEd noong 2023. Mabuti na lang noong 2024, magkaaway na ang Uniteam. Magkaaway na ang Uniteam noong 2024, hindi na siya binigyan ng confidential. Nakita nyo mga kabunyog? Kaya yung doon pa lang sa issue ng bakit naman mayroong confidential funds ang Vice President? Bakit naman mayroong confidential funds ang DepEd Secretary? Ano yan? Doon pa lang malaking issue na yan mga kabunyog. Kaya ang nangyari dito, napahiya si Sara. Kasi unang tanong pa lang doon sa testigo kanina, ano po ang naobserbahan ninyo nang inaudit ninyo ang confidential funds ng mga dating Vice President, si VP Binay, VP Leni Robredo, at saka si VP Sara? Ang sagot ng testigo kanina, si Atty. Wamil, wala po. Wala naman pong confidential funds ang mga dating Vice President, si Sara lang. How about DepEd? Anong masasabi mo? Ay wala rin po. Yung mga dating DepEd Secretary, si Secretary Luis Tro at saka si Secretary Liling Briones, wala rin po. Ang mayroon lang talagang confidential funds na secretary ay si Sara Duterte. Kailan lang natigil ang confidential funds ni Sara? 2024. Bakit natigil na yung confidential funds niya? Kaaway niya na ang Unity. Mag-away na sila. Mag-away na. Pero kung hindi nag-away ang Unity, kung hindi nag-away, ay grabe, hihingi pa ng mas malaking budget ng confidential funds si Sara. Hindi sa totoo lang. Kaya sa totoo lang, malaki rin ang naitulong na nag-away ang Uniteam. Bakit? Sa tingin nyo ba kung magkasundo pa rin ang Marcos at ang Duterte, mapapahindian ni PBBM si Sara? Mapapahindian ba ni PBBM si Sara? Hindi. Matakaw si Sara. Kailangan niyang pagbigyan si Sara. Tingnan nyo. Kailan umupo si Sara at si PBBM? June 30, 2022. June 30, 2022. Anong ginawa ni Sara? Humingi kaagad ng budget kay PBBM. Binigyan naman ni PBBM 125 million. 125 million confidential funds. Nakarating kay Sara December 13. Kung iba-iba, hindi mo mauubos yung 125 million. Ilang araw na lang, December 13, Pasko pa, tapos New Year. Pero anong ginawa nila Sara? Inubos. Inubos yung 125 million. Inubos. 11 days. Inubos. Kaya matindi mga kabunyog. Noong 2023, hindi pa magkaaway ang Uniteam, binigyan na naman siya ng Kongreso. GAA. Binigyan siya ng 500 million. Confidential funds ng Office of the Vice President. Tapos DepEd, binigyan siya 112 million. Ganun. Kaya 612 million yung 2023.
Pagdating ng 2024, wala na siyang confidential funds. Bakit? Magkaaway na eh. At ito ang tandaan natin ha. Noong 2023, ang budget ng OBP ay 2.2 billion. 2.2 billion. Noong 2023, ang budget ng OBP 2.2 billion. Ha? Aside pa sa confidential funds, may budget siyang 2.2 billion. Ganon. Ganon si Sara. Inday Lustay nga eh. Inday Lustay. Ngayon, makikita natin dyan, sangkot si Sara sa lahat ng yan. Yan ang na-establish kanina, mga kabunyog. Na-establish kanina na si Sara ay sangkot. Hindi siya, kumbaga yung sinasabi, hindi naman alam ni Sara yung mga nangyari na yon. Imposibleng hindi niya alam. Kasi nandun yung mga pirma niya. May mga pirma si Sara doon. Yung mga lahat ng mga liquidations, may pirma si Sara doon. Kaya hindi niya pwedeng i-deny doon na sangkot siya diyan sa mga anomalya na yan kasi may pirma siya eh. Tinanong pa nga yung testigo kanina, paano niyo po nakilala na ito talaga yung pirma ng Vice President? Sabi niya, alam ko naman ng pirma ni VP Sara. Alam niya daw kasi ang dami niya ng mga liquidations, ang dami niya ng mga papeles na nakita, yun talaga ang pirma ni Sara. Kaya doon sa mga liquidations na yon na sinubmit, pinatutunayan ng pirma ni Sara na yung confidential funds daw ay maayos ang pagkakagastos, na yung mga liquidations ay maayos. Pumirma si Sara doon. Pumirma si Sara doon. Kaya hindi niya na ngayon madidinayan. Pumirma ka na doon eh. Pinatunayan mo na yung mga gastos na yun na sinabi ay totoo. Kaya yung mga Mary Grace Piatos, pinatunayan ni Sara. Pumirma siya doon eh. Alam nga naman sabihin ni Sarang, pumirma ako dyan, hindi ko naman alam yung pinirmahan ko eh. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Siyempre pag pumirma ka doon, bilang Vice President, pinapatutuhanan mo na ang mga ginastusan ng confidential funds ay alam mo. Di ba? Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya dito, wala nang lusot si Sara dyan. Sangkot si Sara dyan sa confidential funds na yan. Yung mga anomalya ng paggastos dyan. Paano siya nasangkot? May pirma siya eh. May pirma siya doon. Di ba pinakita kanina sa trial yung mga pirma ni Sara? Ano ang mga pinirmahan ni Sara doon? Pinatutuhanan niya na yung mga ginastusan ng confidential funds ay tama. Pinatutuhanan niya na yung liquidation, yung mga sinubmit na liquidations ay tama. Nakapirma na naman siya doon. Kaya hindi makakatakas si Sara ng responsibilidad doon kasi may mga pirma siya doon. Di ba? Kaya yan. So dito, mahihirapan si Sara dito kasi marami siyang pirma doon sa mga papeles. Alam nga namang sabihin mong hindi naman ako ang pumirma niyan. Hindi naman pwede yun. The fact na may perma mo doon, ang niyan, presumption yan, perma mo yan. Alam nga namang i-deny ni Sara na hindi niya perma yon. Kaya dito, mahirap nang makalusot si Sara. Marami doon sa mga dokumento, permado niya eh. Yung paggastos pa lang ng confidential funds, may perma siya. Yung liquidation ng confidential funds, may perma siya. Present kanina yung mga pinirmahan ni Sara eh. So mahirapan nang makatakas si Sara doon. Sangkot siya doon sa confidential funds na yun. Matakaw kasi sa pundo eh. Ang makikita nyo dito, mahilig si Sara sa confidential funds. Nung mayor siya sa Davao, grabe na ang confidential funds doon. Grabe na ang confidential funds at saka intelligence funds ng Davao. Nung naging vice president siya at defense secretary, humingi na naman siya ng confidential funds. At bakit? Kasi gustong-gusto nila ang confidential funds. Madali kasi ang liquidation ng confidential funds. Madali ang liquidation. Mga acknowledgement receipts lang yan eh. Acknowledgement receipts. Kaya gusto nila ng mga confidential funds. Kaya lang, sobra naman ang ginawa nila Sara dito sa confidential funds na binigay sa kanila. Bakit? Bakit sobra? Imagine nyo naman, 11 days, inubos mo yung 125 million. Yun, masyadong garapal. Kaya dito sa mga pinagkagastusan dito sa confidential funds na ito, marami questionably, marami irregular. Hindi matatakasan ni Sara yon, yung pananagutan niya doon. Bakit? Kasi may mga perma siya. May perma siya eh. At hindi niya pwedeng sabihin piniki ang perma niya. Hindi pwede yun. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Ano ang nakita kanina? Ang nakita kanina, grabe yung mga irregularities. Halimbawa, sa paggastos kasi ng confidential funds, hindi mo pwedeng gamitin ang confidential funds sa pagbili ng mga medical supplies, office supplies. Hindi pwede, bawal yun. Disallowed ang tawag dyan. Kasi gagamitin mo lang ang confidential funds sa pagbili ng mga information, pagbayad sa mga informants, pag-maintain ng safe house. Yan yung yan yung gagamitan mo niyan. Magme-maintain ka ng safe house. Magbabayad ka dun sa mga informants mo.
Pangalawa, magbibigay ka ng reward sa mga nakuhang information. Yun ang ibig sabihin ng confidential funds. Ha? Ngayon, ang problema, ginastos ni Sara. Bumili ng mga office supplies, bumili ng mga puan, furniture, ha? Bumili ng mga ng mga various goods, bumili pa ng mga medicines, kung ano-anong mga palusot. Siguro, kung saan-saan na lang kumuha ng mga resibo. Ito may resibo, pero tungkol ito sa mga gamot. Liniquidate nila ngayon gamot. Problema, bawal nga. Hindi mo naman pwedeng gamitin ang confidential funds sa pagbili ng gamot. Tapos bumili ng mga office supplies. Hindi naman pwede. Ay ang ginawa nila, Sara, nang niliquidate na nila yung confidential at intelligence funds, ang pinagkagastusan nila, office supplies, medicine. Hindi naman pwede yun. Kaya ang tawag doon, disallowed. Disallowed. Kaya yung auditor ng COA, napakarami nilang in-issue na notice of disallowances. Irregular. Illegal yung mga paggastos. Questionably. Kasi sa joint circular ng COA, permado ng iba pang mga ahensya ng gobyerno kasi joint circular nga, may agreement na doon kung saan lang pwedeng gamitin ang confidential funds. Yung mga pinagkagastusan ni Sara, hindi allowed yun. Kaya ang tawag doon, disallowed. Kaya ang nangyari dyan mga kabunyo, grabe yung anomalya sa confidential funds. Kaya lang, bakit kasi nangyari yon na maraming anomalya? Kasi na-release kay Sara Duterte yung confidential funds noong 2022, December 13. Kailangan, bago matapos yung 2022, December 31, ubus mo na yung 125 million. Sa totoo lang, ang hirap mong ubusin yung 125 million in 11 days. Mahirap yun. Hindi naman pala pwedeng pambayad ang confidential funds. Parang mayroon ka ng mga informants na nakuha noong October, November. Tapos babayaran mo sa December. Hindi pala pwede yun. Hindi naman pwedeng pambayad sa previous na mga babayaran. Hindi. Kapag na-receive mo yung confidential funds December 13, gagamitin mo siya December 13 hanggang December 31. Hindi pwedeng sasabihin mo, may mga nauna na akong babayaran noong September at October. Hindi pwedeng i-charge yun. Bawal pala yun. Kaya ang nangyari kay Sara, talagang ginastos niya yung confidential funds 11 days. Paano mo gagastusin yung 125 million in 11 days kung saan-saan na ginastos? Bumili ng mga gamot daw, bumili daw ng mga chairs, tables. Siguro, doon sila nakakuha ng resibo. Doon sila nakakuha ng resibo. May kaibigan siguro sila na may furniture shop o bumili sila doon ng chairs and tables. May kaibigan sila na may drugstore, bumili sila doon. Yan yung nangyari dyan mga kabunyog kasi inubos yung 125 million in 11 days. Kaya doon pa lang maano ka na, inubos mo yung 125 million in 11 days, ginawa talaga. Ginawa talaga mga kabunyog. Ngayon, paano mo uubusin yung 125 million in 11 days? O di gagastusin mo kung saan-saan na lang. Ang problema, yung mga pinagkagastusan nila, pinalabas nila, bumili ng chairs. Tapos ang mahal na ng rent ng safe house, 500,000, ilang araw lang, 500,000. Ay grabe. Yan yung nangyari dyan mga kapunyo.